Marahang humakbang, palayo sa pinto ng kubo si Meredith. Nanaog siya sa 3 baitang ng hagdanan ng kubo at naglakad papunta sa dalampasigan. Naupo siya sa batuhan na paborito nilang upuan ni Jack kapag hapon na at palubog na ang araw. Matapos niyang marinig ang seryosong pag-uusap ng mag-ina, nagkaroon ng pagtatalo sa kanyang isipan. Jack, ayoko rin namang malayo sa'yo. Siguro yun din ang dahilan kaya ayokong piliting alalahanin ang nakaraan ko. Takot din akong harapin ang katotohanan. Ngunit sa pagkakatitig niya sa malawak na karagatan, may malalabong anag-ag na naman ng mga aninong gumagalaw ang gumitaw sa kanyang balintataw. Marin siyang napapikit upang putulin ang putol-putol na alaala. Ngunit sa kanyang ginawa, lalo lang lumilinaw sa kanya ang mga pamilyar na muka at eksena. Papunta tayo ngayon sa Isla Matubig. Yun ang pangalan ng islang pupuntahan natin. Doon natin matatagpuan ng taong makakapagturo sa mga magulang mo, Meredith. Pero akala ko ba, nakausap mo na sila? Akala ko nadatnan sila sa bahay namin at sasamahan mo ko sa kanila. Kaya tayo pupunta dito, Noah. I'm sorry, pero nagsinungaling ako, Meredith. Hindi ko sila totally nakaharap. Investigador lang ang nakausap ko. Nasa Isla Matubig ang makakapagturo sa atin kung nasaan sila. May isang tao pa tayong kailangang harapin doon at kailangang kasama natin sa pagharap sa mga magulang mo. Siya ang makakapagpatunay sa lahat dahil hawak niyang isa pang kapatid mo. Pero, bakit kami kausap ni investigador? Pinaimbestigahan mo ko? Soon, malalaman mo rin, Meredith. I'm sorry, pero ipaliwanag ko man sa'yo ngayon ng lahat ay alam ko maraming tanong lang ang lalabas sa isip mo. Nalilito man ay tumahimik na lang si Meredith. May tiwala siya kay Noah kaya alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Pero kailangan nating maging maingat. May natanggap akong report na patuloy sa paghadlang ang mga kamag-anak mo na mabuo ang pamilya mo. Patuloy sa paghadlang ang mga ito na matagpuan ng mga nawawalang anak ng parents mo. Ang sabi ng parents mo, ang huling taong inutusan niyang maghanap ay nalagay sa panganib. May natanggap na pagbabanta sa buhay na tinigilan ang paghahanap. Ayun umatras. Ang ibig mo bang sabihin ay may ilang tao talagang humaharang para tuluyan kami magkita? Precisely. Napadilat si Meredith sa bahaging yon ng kanyang alaala. Oh God, kaya nga pala ako nandito ay para hanapin ng taong makakapagturo sa akin. Sa tunay kong mga magulang. Napabuntong hininga siya. Si Noah, nasaan na kaya siya? At ako, hindi ko pa rin maalala hanggang ngayon kung committed na ba ako sa kahit na sino. Kung pagkatapos ng pagpapanggap ko bilang asawa ni Melanie ay anong estado ng love life ko. Muli siyang pumikit upang ituloy ang pag-alaala sa nakaraan. Meredith! Jack, ikaw pala! Natigilan siya ng malingunan ng binata. Kanina pa katay hinahanap pa, nakangiting umakyat ito sa batuhan at umupo sa tabi niya. Bakit nagpunta ka dito mag-isa, saka ito malambing na umakbay sa kanya? Akala ko kasi wala ka pa. Naiinip kasi ako sa bahay. Gustong-gusto na niyang sabihin dito ang tunay niyang pagkatao, kung bakit at kung paano siya nakarating dito. Ganun ba? Akala ko'y ayaw mo na akong makasama. Napangiti siya. Nagtampo ka na naman kaagad. Hindi naman. Nagpormal ang mukha nito. Nito kasing mga nakaraang araw ay napapansin kong lagi lang walang kibo. Bakit? Masuyo siya nitong kinabig para mapasandig siya sa dibdib nito. Naiinip ka na ba dito sa amin? Naasiwa ka na ba na lagi akong kasama? Hindi, ano ka ba naman? Para nagtungo lang ako mag-isa dito ay nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Pinilit niyang pasiglahin ng tinig. Isinandig niya ang ulo sa dibdib ng binata. Hindi mo maiaalis sa akin yun, Meredith. Alam ko naman na hindi ka talaga para dito. Kahit paano. Jack, tiningala niya ito at masuyong iniharang ang isang daliri sa mga labi nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Masaya ako dito, yun sanang tandaan mo palagi. May mga dahilan lang ako kaya madalas ay natitigilan ako't nawawala ng kibo. Talaga? Nangihingi ng assurance ang kislap ng mga mata ni Jack. Anong patunay ang gusto mo? Nangihibo ang kanyang tinig. Ha? Tila naman nalitong binata sa kanyang tanong. Anong patunay ba ang kaya mong ibigay? Saka may gumuhit na kislap ng kapilyuhan sa mga mata nito. Ikaw. Lalo naman siyang namilya. Kinawit niya ang 2 braso sa leeg nito. Meredith, napalis ang ngiti sa mga labi ng binata at ilang sandaling napatitig sa mukha niya. Huwag mo kong biruin ng ganyan. Nito sa himig na nakikiusap.
Napahagikik siya ng maunawaan ang nais nitong tukuyin. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi, sa sarili ko ako natatakot. Saka isang buntong hininga ang pinakawalan nito mula sa dibdib. May pangako ako sa sarili ko, ayokong sirain yun. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin may asawa ko? Ayokong isipin pero paano kung may asawa na pala ako? Okay lang ba sa'yo na ganito na lang tayo? Nananantya ang kanyang tinig. Ilang saglit namang hindi nakakibo si Jack. Ayoko sanang isipin yan at nangako ako kay inang na hindi ako mananapak ng dangal ng kapwa ko lalaki. Pero hindi ako sigurado ngayon kung kaya ko pang panindigan yan. Jack, napabuntong hininga na lang siya sa awa dito. Pero pwede ba hanggang wala pa sa harapan natin ang katotohanan yun? Samantalahin natin ang pagkakataong magkasama tayo. Bahagyang sumigla ang tinig ng binata bagamat halatang pilit na pilit yun. Sure, pasyal tayo? Oo, saan mo gusto? Sa laot. Gusto ko mamangka. Sige, halika. Tumayo na si Jack at inalalayan siyang makababa sa batuhan. Magkahawak kamay nilang nilisan ang dalampasigan at sumakay sa bangka. At sa laot, mas naging masaya si Meredith sa piling ni Jack. At si Jack ay ganun din. Kaya kahit napansin nitong balisa si Aling Marta nang dumating buhat sa bayan na hindi nito gaanong pinansin. Inang, bakit to parang hindi kayo mapakali? Puna nito ng binata habang naghahapunan sila ng gabing iyon. Wala. Iniisip ko lang kasi na bukas ay maaga akong aalis para maaga akong makatapos maglaba. Napatango na lang ang binata. Si Meredith naman na hindi rin pansin ang pag-ilap ng mga mata ng babae kapag sumusulyap sa kanya. Maliwanag ito anak, si Meredith ang nasa larawang niya sa dyaryo. Kahit nagdudumilat na ang katotohanan, pilit pa rin inaaninaw ng binata ang larawan tinutukoy ng ina. At kahit saan niya tingnan, si Meredith nga ang nakalarawan doon. Inang, baka kamukha lang, pag-uway wika niya. Jack, huwag mo na niyong ipakita sa kanya to. Jack, hindi tama ang... Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Pero, nakikiusap ako sa inyo. O sige, walang nagawa ang matanda kung hindi mapatango sa kahilingan ng anak. O ano, hindi ba't siya yan? Tanong ni Alice sa ina ni sa Aling Cora. Oo nga, bulalas na matandang babae habang nakatitig sa larawang nasa pahayagan na dala ni Alice buhat sa bayan. Eto ngang babaeng nakatira kina Maring Marta. At mayaman palang gaga. Baka lalo siyang hindi pa kawalan ni Jack kapag nalaman yan. Nakasimangot na sabi ni Alice habang palakad-lakad sa bahay nila. Alice, kahit naman hindi mayaman ang babaeng yan, mahal na ni Jack. Wala ka na magagawa sa bagay na yun at meron pa akong magagawa inang. Napangiti si Alice. Isang makamandang ng ngiti na may kalakip na pagbabanta sa kislap ng mga mata. Akong bahala inang, akong bahala. At sa gagawin ko, sisiguraduhin kong mawawalang babaeng yan sa buhay ni Jack. Madaling araw ay paalis na si Jack sa kanila upang pumalaot kasama si Banjo at ang iba pang taga-isla. Nang silipin niya si Meredith sa silid nito, ay mahimbing itong natutulog. Marahan siyang humakbang papasok at naupo sa gilid ng papag. Pagkuway, masuyo niyang hinaplos ang mukha nito. Meredith, mahal ko. Kung ako lang ang masusunod, ayoko sanang malayo sa'yo kahit isang saglit. Baka pagbalik ko'y wala ka na sa buhay ko. Pero kailangang harapin ko ang lahat. Kailangan ko magsikap upang kahit papano'y makaagapay ako sa kalagayan mo sa buhay. Bahagya siyang yumukod upang gawaran ng halikang natutulog. Nang lumabas siya ng silid na yon, ay minsan pa niyang kinuha ang pinagtaguan ng dyaryong dala ng ina kahapon. Meredith Laho, isang batang entrepreneur, isang buwan na nawawala iyon ang nakasaad sa bungad ng pahayagan. Sa loob ay naroon ng iba pang detalye sa tunay na pagkatao ni Meredith. Mabigat ang kaloobang muling tinabi ni Jack ang dyaryo sa tagong lugar. Pag-uwi magulong isip na umalis na siya para pumalaot. Hindi man nakasaad sa pahayagan na may isang asawang naghahanap kay Meredith, naroon pa rin ang katotohanan, malayo ang agwat ng buhay niya sa minamahal. Isa siyang negosyante, siguradong may mataas na pinag-aralan. Paano kung tuluyang bumalik sa normal ang pag-iisip niya? Maalala pa kaya niya ako? Maagang nagising si Meredith ng umagang yon, gayon man ay hindi niya nagisnan si Aling Marta. Kahit may nakahanda ng almusal sa hapag ay hindi niya yun pinansin. Gusto niyang kasabay sa pagkain si Jack. Upang libangin ang sarili ay ipinasa niyang mamasyal sa dalampasigan.
doon sa batuhan kung saan sila madalas magpunta ng binata. Maya-maya ay bahagyang kumulimlim ang paligid. Malamig ang hangin dumadampi sa kanyang balat at hindi niya maipaliwanag, pero parang may nakadagan na mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Bakit ba ganitong pakiramdam ko? Parang may mangyayari na. Naramdaman na lamang niya ang malalakas na bisig na yumakap sa kanyang bewang. Kasunod nun ay may tumakip sa kanyang mukha at pagkaamoy niya ng mabahong bagay na yon ay nagdilim sa kanya ang lahat. Pagkuway, wala na siyang natandaan pa. Nagising na siya, wika na isang lalaki. Umabot sa kanyang pandinig ang tinig na yon pero tila may pagkita ang kanyang mga mata at hindi makadilat. Meredith, anak, gumising ka na. Mami? Biglang dating ng realisasyong iyon sa kanyang kamalayan. Mami? Ans niyang pinipilit na dumilat. Malabong image lamang sa simula ngunit unti-unti na ring nagkahugi sa mga aninong nababanaag niya. Anak, ang mami to. Lumuluhang wika ng babaeng nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Mami! Nilingan niya ang paningin sa paligid dahil kilalang-kilala niya ang boses ng ina. Daddy, Jonah! Meredith, mabuti na lang at nagising ka na. Alalang-alala kami sa'yo. Naiiyak pa ring wika ng mami niya. Huwag ka masyadong magkikikilos. Sariwa pang mga sugat mo sa katawan. Masuyong wika ng daddy niya habang hinahaplos ang kanyang noo. Sugat ho? Maan niyang tanong. Oo, Meredith. Nakangiting wika ni Jonah. May sugat ka sa ulo nang makuha ka ng mga Coast Guard na lulutang-lutang sa dagat. Dinala ka nila sa pinakamalapit na ospital sa Leyte at doon ka na nakita ng team ni Armando. But don't worry, everything will be okay. Napapikit si Meredith upang alalahanin ang mga nangyari sa kanya. Si Armando, hinanap siya nito kahit na tinakasan niya ito sa Villa Catarina dahil nahuli niya itong nagkakasala sa kanya. Kinapa niya si dibdib kung anong damdamin ang mararamdaman niya para sa binata. At naiinis siya sa sarili dahil pagmamahal pa rin para rito ang nakapa niya doon. Isinantabi niya sa isip si Armando at nilagay ang alaala bago siya mawala. Ang humahabol na lantsa sa lantsang inarkila nila ni Noah. Ang putok ng baril mula sa mga sakay noon, ang pagganti ni Noah ng putok at ang pagtama ng bala sa kanyang katawan. Kasunod nun ay ang kita-kita niyang pagsalpok na sinasakyan nila sa malaking tipak ng bato. Lahat ng yun ay malinaw na dumating sa kanyang alaala. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Untag ng kanyang mami sa kanya. Patungo ho kami sa isla matubig ni Noah. Nang habulin kami ng isa pang lantsa, pinaputokan kamit na bangga sa batuhan ng sinasakyan namin. Nang tamaan si Noah ng bala. Pero sinong lalaking yun? Kunot noong tanong ni Jonah. Ewan ko. Si Noah ho kaya. At yung may-ari ng lansyang inarkila namin. Ayon sa Coast Guard, may nireport nga sa kanilang pagsabog na naganap sa katabing isla ng Isla Matubig. Pero patay ng may-ari ng bangka, anak. Si Noah naman ay nakakonfine sa Maynila. Sa kasamaang palad ay nakakomataw siya, anak. Anang kanyang ama. Oh God, kung gayon ay swerte lang ang nakaligtas ako. Hindi makapaniwala niya sabi. Oo, pero ang pinagtataka namin saan ka napunta sa loob ng isang buwang pagkawala. Isang buwan? Manghang tanong niya. Oo, isang buwan kang nawala. Takang wika ni Jonah. Bakit? Akala mo ba'y kahapon o kamakalawa ka lang nangyaring paghabol sa inyo ng mga lalaki yun? Oo, wala akong matandaan sa mga nangyari sa akin. Ano? Halos ay sabay-sabay na sabi ng lahat ng kasama niya sa silid. At kung nakuha ako ng mga Coast Guard sa dagat, hindi ba't tugma lang yun sa nangyaring habulan at pero imposibleng mabuhay ka na palutang-lutang sa dagat at walang malay sa loob ng isang buwan, anak. Ayon ng kanyang mami, nakalaunan ni naisip niyang tama nga naman. Pero kahit anong pilit ang gawin niya sa mga nangyari, wala siyang matandaan. Tagkuway, nanumbalik sa isip niya ang dahilan kung bakit sila napadpad ni Noah sa Isla Matubig. Ma'am, Dad, totoo ba na ampun niyo lang kami ni Melanie? All these years talaga bang tinago niyo lang na hindi niyo kami tunay na anak? Nagkatinginan ng mga momit daddy niya dahil sa tanong niyang yon. Doon pa lang ay alam na niya, mukhang tama nga si Noah. Sa pagkakataong iyon ay tumabi na rin ang upo ang daddy niya sa mami niya sa gilid ng kanyang kama. Anak, saka na kami magpapaliwanag ng mami mo. Kapag magaling ka na, ang importante ngayon ay nakabalik ka sa amin. Alalang-alala kami sa'yo. Ang mami mo muntik na namang atakihin dahil sa pagkawala mo. Tamang daddy mo, anak. Ikaw na lang ang meron kami. Mamamatay ako kapag tuluyan kang nawala.
Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Habag ang naghari sa puso niya para rito kaya hindi na siya nagpumilit pa. Pagdating ng hapon ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang bisita, si Armando. Bagamat sinabi ng mga magulang na nangako ang binata na dadalawin siya kaagad pagkatapos ng importanteng bagay, na inasikaso nito hindi pa rin niya inaasahang makikita ang alkalde. Iniwan sila ng mga magulang niya at ni Jonah. Nagpaalam ang mga itong bibili ng pagkain nila pero duda siya doon. Sigurado siyang gusto lamang ng mga ito na makapag-usap sila. Kamusta ka na, sweetheart? Masuyo nitong tanong na makalapit din sa kanyang kama. Umupo ito sa upuan, sa gilid doon at saka kinuha ang isa niyang palad. Pinisil yun ng alkalde at doon ay damang-dama niya kung gaano to mag-alala sa kanyang pagkawala. Napansin niyang pumayat ito ng konti. Nasunog din ang bahagyang balat nito pero hindi naman yun nakabawas sa taglay nitong apila. Masakit pa rin ang buong katawan ko pero ayos naman. Siguro hindi ko pa oras para mamatay. Mahinahon niyang sabing hindi na rito nakatingin. Don't say that. Miss na miss kita. Alalang-alala ko sa'yo. Simula nang iwan mo ko sa Villa Celestina, hindi na ako nakatulog sa gabi. At mas lalo pa nang malaman kong magkasama kayo ni Noah at ganun ang nangyari sa kanya. Madamdamin itong sabi. I can't imagine kung anong posibleng nangyari sa'yo. Nang mabalita na may natagpo ang babaeng lulutang-lutang sa dagat, ganun na lang ang pagdarasal ko na sana ikaw na yun. Abot-abot ang pasasalamat ko sa Diyos nang makita ka na. You know what, Armando? Hindi ko na alam kung dapat ko pang paniwalaan ang lahat ng sasabihin mo ngayon. It just that, sobrang tanga ko na lang siguro kapag nagpabola na naman ako sa'yo. I saw you with that girl. You cheated on me. Tinignan niya itong mulit hindi niya inaasahang maluluha siya kapag ganitong kinumpronta na niya si Armando. Kitang-kita niyang pagbalatay ng sakit sa mga mata nito dahil sa kanyang akusasyon, pero hindi pa rin binitawan ang kanyang kamay. Ilang sandali itong nawala ng kibo. Akala ko ba sa isa't isa lang tayo maniniwala, Meredith, na kapag may lumabas ulit na problema sa pagitan nating dalawa, ay isa't isa munang tatakbuhan natin bago mag-conclude ng kung ano-ano. Mahinahon pa rin sabi nito. Anong gusto mong gawin ko kung ganon, Mando? Magpanggap na walang nakita kahit pamukhang enjoy na enjoy kang kalampungan ng babaeng yon, ha? Mando naman, hindi lang simpleng halikan na nakita ko sa pagitan ninyong dalawa. Tumaas na ng bahagya ang boses niya. Sa isip ay mukhang sa tagal niyang nawala ay nakaisip na naman si Armando ng idadahilan para mapaniwala na naman siya. He dragged me, Meredith. Wala ko sa sarili ko nung nakita mong lahat. What? Otomatiko nangunot ang noon niya. You heard me right. Masyadong desperadang babaeng yun. I'm sorry, sweetheart. I already learned my lesson at hindi na ulit ako magtitiwala sa babaeng yun. Please, pag-usapan natin ang lahat. Hindi ko na alam, Mando. Nasasaktan lang ako palagi kapag bumabalik ako sa'yo. Meredith, mahal na mahal kita. Hinihingala na pabalikwas ng bangon si Meredith. God, sinong lalaki yon? Lito siyang umalis sa kama at nagpalakad-lakad sa kabuuan ng kanyang silid matapos ang panaginip niyang iyon. Sigurado ako, kilala ko siya. Kilala kong kanyang tinig pero hindi ko makilala ang kanyang mukha at sigurado akong totoong naganap ang mga yon. Ang init ng palad niya, damang-dama ko pa rin sa aking balat. Mabigat ang kaloobang lumabas siya ng kanyang silid. Kung ang mga magulang tatanungin ay ayaw pa nitong ilabas siya sa ospital pero siya lang ang nagpumilit. At sa tingin niya hindi siya matatahimik hanggat hindi niya tuluyang naalalang nangyari sa kanya noong nawala siya ng 1 buwan. Wala kaming kakayahang magkaroon ng anak ng daddy mo, Meredith. Ilang taon na kaming sumusubok. Lahat ng payo ng OB-GYN sinunod na namin. Pero wala talaga. Na-depress ang mami mo. Hanggang umabot sa puntong hindi ko na siya nakakausap. Palagi siyang umiiyak. Palaging tulala. Kaya pagkatapos ng 5 taon namin paghihintay, tinanggap namin sa sarili na kailangan na naming mag-ampon. Alam naming mahirap, pero gusto rin namin ng mami niyo na may makasama rin naman kami sa buhay. Lalo na sa pagtanda namin. Sa isang kumbento sa Malolos, Bulacan namin kayo nakuha ni Melanie. Ayon sa mga madre, iniwan kayo sa labas ng kumbento ng tanging meron ay mga first name nyo na nakasulat sa baby bracelet na nasa parehong kamay ninyo ni Melanie. Dahil doon, kaya hindi na rin namin kayo pinalitan ng pangalan ng daddy nyo. Mahabang paliwanag ng kanyang ama. Kumakalabog ang dibdib niya habang naririnig ang katotohanan mula sa bibig ng kinilala niyang ama. Hindi niya akalaing totoong ampon sila ng kakambal niya. Maaaring hindi kasundo ng mga ito si Melanie pero kahit kailan hindi nagpakita ang mga ito ng hindi mahal ang kakambal niya.
Alam ho ba ni Melanie ang tungkol dito? Tanong niya sa ama. Gusto niyang malinawan kung siya lang ba ang hindi nakakaalam tungkol sa totoo nilang pagkatao. Walang nakakaalam maliban sa amin ng mami mo, anak. Nakatungo ang daddy niya nang muling magsalita. Pero bakit ho alam ni Noah, Dad? Kunot noon niya ang tanong. Gulong-gulo na siya kung paanong nalaman ni Noah ang bagay na ampun siya. Kung paano ito nagkaroon ng koneksyon sa taong makapagtuturo raw kung nasaan ang kanyang tunay na mga magulang. Buhat sa katapat na sofang kinauupuan ay nilapitan siya ng kanyang mommy. Lumapit ito sa isang braso niya at kinausap siya sa nakikiusap na anyo. Anak, please, huwag mo kaming iwan ng daddy mo. Hindi ko kakayanin, umiiyak nitong sabi. Habag ang namayani sa puso niya para sa tinuring na ina. Sobra-sobrang pagmamahal na dito para gawin niya ang bagay na yon. Makita man siguro niyang kanyang tunay na pamilya ay hindi niya kailanman kayang iwanan ang taong nagpalaki sa kanya at pinagkakautangan niya ng loob. Tipid niya itong initian at niyakap. Sa ganoong paraan man lang ay maipadama niya ditong assurance na hindi niya iiwan ang mga to. Ma'am, mahal na mahal ko kayo, alam niyo yan. Hanapin ko man ang totoong mga magulang ko ay hindi ko kayo iiwan ni daddy. Paramis ko ho yan. Aniya habang hinahagod sa likod ang ina. Lalo namang umiyak ito dahil sa sinabi niya. Ginantihan siya na mas mahigpit na yakap. Naiintindihan niyang nararamdaman nito. Buong buhay nito'y binuhos na sa kanila ni Melanie. Lalo na sa kanya kaya siguradong mawawasak ito kapag umalis siya. Maraming salamat, anak. Anito ngayon ay hinahalik-halikan pa siya sa ibabaw ng kanyang ulo. Bes, mahina ka pa. Saka kahit naman pumunta tayo doon, in coma pa rin naman si Noah. Hindi mo rin naman siya makakausap kapag nagpunta tayo sa ospital. Kontra ni Jonah, nangyayain niya itong bisitahin nila si Noah sa ospital. Alam niyang bagay na yon, pero gusto pa rin niya itong makita. Kung tutuusin, ay siyang dapat na nasa kalagayan nito dahil tinulungan lang naman siya nitong mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Pero siya ay nakaligtas at ito ang nakaratay sa ospital. Kahit na Jonah, gusto ko lang makitang lagay niya. Pamimilit niya sa kaibigan. Hi, fine. Sige, susunduin kita dyan sa inyo. Napangiti siya dahil hindi na rin siya natiis ni Jonah. Maraming salamat, girl. Babawi ako sa'yo. Promise.